po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is April 8, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Landmark West Street sa may Ayala Center, San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa My Cityland sa may De La Rosa Condominium sa De La Rosa Avenue, Pio del Pilar, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Pero nadismaya ang ilan matapos hindi maisama ang kanilang mga pangalan sa listahan. Sabi ng tricycle driver na si Patrick, madadagdagan na naman ang mga araw na wala silang lista. Kapasya mo, kompleto mo, ayaw mo pa doon. Sabi niya, kung naipasa naman ang requirements at kumpleto, walang dapat ikadismaya. Inuna lang aniya ang mga nasa listahan. Mahigit 8,000 tricycle drivers naman ang nakatanggap ng cash relief assistance sa mga payout centers sa Region 4B ni Maropa. Nasa mahigit 3,726 tricycle driver naman sa Luwag City, Ilocos Norte at 1,330 naman sa Region City, Ilocos Sur ang nakatanggap ng ayuda mula sa ahensya ngayong araw. Sa Cagayan de Oro, 281 taxi drivers naman ang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Target ng DSWD na makumpleto ang unang round ng financial assistance para sa lahat ng transport sector sa buong bansa bago ang April 30. Samantala, nakatakda na rin maglabas ng listahan bukas ang DSWD ng special payouts para sa mga PUV drivers sa Metro Manila na hindi na isama sa listahan. Easily, ABS-CBN. Tita Winnie, bago sila tuluyang magbakasyon, syempre graduation muna ang aatupagin ng maraming estudyante. Correct ka dyan, kuya. Itong nakilala kong nanay, gumagawa ng graduation garland. Madaling gawin sa bahay at pwedeng ipang negosyo. Bata pa lang mahilig na sa arts and crafts si Crystal Gail Belves. Kaya na magkapamilya, pinili niyang gawin itong negosyo. At ang isa sa kanyang patok na ginagawa ay ang graduation garland. Ito po yung sa kids and ito po yung sa adults. 2 years na po ako gumagawa. Since po gumagawa po ako ng satin ribbon bouquet. Naisipan ko na din po gumawa ng lay garland using satin ribbon din po. Kwento ni Crystal, sa loob ng 2 taon, marami na siyang suki. Sa isang araw po na 50 pieces naman po kami nagagawa. Nagdire-diretso po. Step 1, gupitin ang satin ribbon sa magkakaparehong sukat saka tupiin sa hugis na parang petals. 9 petals para sa kids at 11 petals naman sa adult. Kung nais na pagkakitaan ng paggawa ng graduation garland, winning discarded tip number 1 ni Crystal, gumawa muna ng sample product at humingi ng feedback sa ibang tao. Tingnan mo muna kung maganda ba siya. Nag-post po ako online kung okay po siya, ganyan. Humingi din po ako ng comments sa iba. Kapag ready na ang lahat ng petals, i-assemble na ito na parang isang bulaklak. Lagyan ng velum paper sa gitna na siyang magsisilbing pampatibay sa mga petals. Pwede rin dito idikit ang disenyo na nais ilagay sa garland. Pairalin din ang creativity at dapat may passion sa ginagawa. Yan ang winning discarded tip number 2 ni Crystal. Pag wala po kasing passion, parang mahihirapan ka. Yan, alam niyo ba, wala pang 10 minuto, ready na ang graduation garland. Dagdag pa ni Crystal, pag-aralan din muna ang course para sa muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, kasama
para ipakita lang ang malaking pagkakaiba sa proseso sa Kamara kumpara sa isasagawang trial ng Senado bilang impeachment court. Noong nasa Justice Committee, ang small proceeding, yung pong malaking proceeding, yun po yung nasa Senado, no? Again, ang importante dito is what we do in the Justice Committee. It's not the name, it's not the label. Ipalit mismo sa halip na teknikalidad ay sagutin na lang ng pangalawang Pangulo ang mga alegasyon sa impeachment complaint. Ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, hanggang walang PRO mula sa Korte Suprema ay tuloy ang kanilang proseso. When would we start on something which is our constitutional duty? I would say that is already judicial privilege na gawin ba pumilihan. Diba? Dahil that is our rules. Pwede po ba kami makialam din sa mga rules nila sa loob ng Korte Suprema? Sa isa ring post sa X, sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Daida de Lima na baka akala ng ako ng pangalawang Pangulo na ang ibig sabihin ng SD o Supreme Court ay Saras Court na pwedeng laging takbuhan para iwasan ang pananagutan. Nakatakda sa April 14 ang susunod na hearing ng Justice Committee. Samantala, inayagan na rin ng Manila Regional Trial Court ang pagdalo ni Ramil Madriaga sa naturang pagdinig. Adrian Ayali, ABS-CBN News. Inamin ni Sims Construction owner Sally Santos na nag-deliver siya. Nakaabot sa 400 million pesos sa isang bigayan ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa isa sa kanilang transaksyon noong 2024 hanggang 2025. Sinabi rin ni Santos na ito ang kanyang pinakamalaking delivery kay Hernandez sa kanyang pagharap sa Sandigan Fire 3rd Division. Kaugnay sa malversation case na sagot si dating Senador Bong Revilla Jr. ang ilang pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Dagdag ni Santos sa abot sa 1.8 billion pesos para sa 42 infrastructure projects ang pinasok ng Sims Construction sa DPWH, kung saan nasa 1.7 billion pesos ang nailaan kay Hernandez. Ang makaabot naman sa 80 million ang kanyang royalty fee. Itinanggi naman ni Santos na nagkaroon siya ng anumang transaksyon kay Revilla at siya pang akusado. Kasalukuyang nasa ilalim ng Witness Protection Program si Santos. Inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology na tutulungan ito ang Presidential Communications Office sa kampanya laban sa pagpapakalat ng mga maling informasyon. Nagtungo si PCO Secretary Dave Gomez sa Department of Justice nitong Martes para maghain ng reklamo laban sa mga umaling nagpapakalat ng peking balita. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, maaaring magpadala ng email ang mga apektadong ahensya ng pamahalaan at ang publiko sa 1326@dict.gov.ph. Inibok din ni Secretary Aguda ang publiko na verifikahin ang mga pinaggagalingan ng informasyon at makinig lamang sa mga mapagkakatiwalaang organisasyon o mga individual. Kabilang anya sa mga fake news na ipinakakalat ang pagpapatupag umano ng kineskam ang publiko na bumili ng solar panels. Dagdag ni Aguda, magsasampa rin sila ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng maling informasyon tungkol sa pamilya ni Pangulong Marcos Jr. Sumaaray na rin ang mga nasa sektor ng agrikultura sa taas Pinagulaanan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga paratang na may talikas o lubhas karamdaman. Sa isa gitna ng mga komento sa social media na pumupustrong sa estado ng Pangulo maging sa pagdalo nito sa aktibidad sa Malacanang. Yes, street food. Presidential Communications Office ang impormasyong may malubhang sakit ang Pangulo. Matatandaan na ang ospital ng Pangulo noong Enero Saan pa yun? Diyan lang. 1990s. Ang mamamagalan ng mga maliliit na pouch sa lupa. Ingat po ma'am, God bless po.
Salamat po. God bless po. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paano po?